Mga kapuso, tiniyak ng AFP na pananagutin ang mga sangkot sa pambobomba sa gym ng MSU sa Marawi City. Yan ang tinutukan live ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. James? Chris, sunod-sunod ang pagbisita ng mga matataas na opisyal ng kapulisan at militar dito sa Marawi City. Ito ay para personal na tutukan ang investigasyon sa nangyaring pagsabog sa loob ng Dimaporo Gymnasium dito sa Mindanao State University na ikinamatay ng 4 at kinasugat naman ng maraming individual. The perpetrators of this terroristic attack will be brought to justice. No? Habulin po natin sila. Ito ang siniguro ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kanyang pagbisita sa Marawi City, Lanao del Sur kahapon. Personal siyang inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutukan ang sitwasyon bunsod ng pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University linggo ng umaga, December 3, habang may ginaganap na misa. Nagresulta ito sa pagkamatay ng 4 na katao at pagkasugat ng hindi bababa sa 50. Whether these are foreigners coming to the Philippines and doing that attack, or whether these are affiliated groups to foreign terrorist groups, no? Or even foreign directed. No? So we're looking at everything. We cannot be conclusive at this time. Nauna lang sinabi ng Pangulo sa isang pahayag na mga banyagang terorista ang nasa likod ng nasabing pag-atake. At base naman sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na may malakas na indikasyong may foreign element na sangkot dito. When we say foreign elements, maaring foreign terrorist, maaring foreign ideology, maaring foreign technology. No? So tinitingnan po natin lahat ng mga anggulo na ito. Nakasara ngayon ang Dimaporo Gymnasium habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa Bangsamoro Autonomous Region Police, nakitang 60mm mortar ang ginamit na pampasabog ng IED. As of now, sir, na-rule out na namin na it was not a body-borne IED or body-borne operation. May mga dineploy na rin karagdagang pulis na tutulong sa mga sundalo sa pagbabantay sa MSU. Chris, sa ngayon ay meron ng mga persons of interest na sinusundan ang mga otoridad hinggil sa mga suspect na nagpasabog dito sa Marawi o sa Mindanao State University. At paalala naman ng mga otoridad na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon patungkol sa nangyaring pagsabog upang hindi na rin makadagdag pa sa takot na nararamdaman ng mga residente dito sa lugar. Chris? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao.